Nakatitig lamang si Dylan sa kanyang ina na si Doña Margaret. 4 na taon na ang lumipas mula nang pakasalan niya si Eleanor, ang babaeng mahal niya, kahit tutol ang kanyang mga magulang. Lumaki siya sa isang prominente at makapangyarihang pamilya. Isang CEO na may pangalan sa lipunan. Samantalang si Eleanor ay isang simpleng sekretarya na lumaki sa isang ampunan. Sa loob ng 4 na taon, bumuo sila ng sarili nilang pamilya kahit patutol ang mga magulang ng Ginoo. Ngunit heto na naman ang kanyang mga magulang. Pilit siyang kinukumbinse na hiwalayan ng asawa dahil tingin nila ay hindi kailanman babagay si Eleanor sa kanilang panganay na anak. Pinatawag niyo lang ba ako para ipaalam sa iyo ang totoo, ang nalaman ko tungkol sa mga anak mo? Ma, 4 na taon nang lumipas. Eleanor is my wife now. At ito ka, ipinagpipilitan mo pa din na hiwalayan ko siya. Para bang, ganun lang kadali ang lahat. Dismayado ang tono ng boses ni Dylan. Saka siya napabuntong hininga. Dylan anak, makinig ka. Aaminin ko. Mula pa noon, hindi ko na siya gusto para sa'yo. Totoo yun. Dahil tingin namin ng daddy mo ay hindi siya ka-level natin. Hindi siya bagay sa mundo. Pero, hindi ba't binigyan ko siya ng pagkakataon para sa'yo? Saad ng ginang, bakas ang desperasyon sa mukha nito, ngunit tila ayaw na makinig ni Dylan. Pero ibang usapan na ito ngayon. Ma, pakiusap. Ayoko na makarinig kung ano pang sasabihin niyo tungkol sa asawa ko. I've heard enough. Akmang tatalikod na sana si Dylan sa ina, ngunit napahinto siya sa sinabi nito. Niloloko ka ng asawa mo, Dylan. She's cheating! Napalingon si Dylan at napailing sa sinabi ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Hindi niya magagawa ang bagay na yun, ma. Then, paano mo maipapaliwanag ng DNA test result mo at ng kambal? Negative ang resulta, Dylan. Saad ng ginang. Sa kanito inilahad ang isang white envelope kaya nanginginig si Dylan na kinuha yon. Namutla si Dylan habang binabasa ang nakasulat doon. Negative. Saka siya napaangat ng tingin sa ina. Maaari mong ipagawa ulit ang test kung nagdududa ka sa... Ginawa niyo to nang walang consent ko? Hindi yan ang point, Dylan. Ang point ay pinagtaksilan ka ng asawa mo. Nagpapauto ka sa kanya. Ginawa ko yan para patunayan at ikumpirmang suspetsa ko. At tama ako all along. Saad ni Doña Margaret, habang si Dylan ay mahigpit na nakahawak sa papel. Bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina at panlalambot. Kaya napaupo siya sa couch na nasa likuran niya. Pag-isip ka naman, Dylan. Bata ka pa. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa babaeng tulad ni Eleanor. Ang resulta na yan, patunay lang yan sa sinasabi ko sa iyo noon pa man. Hindi ka niya mahal. Pera mo lang ang habol niya. Anak, napakaraming ibang babae dyan. Nasa iyo ng lahat. Name, influence, and wealth. Hindi mo kailangan magtiis sa isang taong hindi ka karapat-dapat mahalin. Hindi sumagot si Dylan. Tumayo siya at dali-daling umalis. Isa namang malawak na ngiti ang gumuhit sa labi ng ginang nang makita ang pagdududa at matinding galit sa mga mata ng anak bago ito nag-walk out. Samantala, tila wala sa sarili si Dylan habang nagmamaneho pa uwi. Dahil magulo ang isip niya, kaya halos hindi niya namalayan na nasa tapat na pala siya ng kanilang mansyon. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, ay agad siyang sinalubong ni Eleanor. Nakangiti ito, tila ba nabuhayan ng loob nang makita siya. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi nang mapansin ang kakaibang lungkot sa mukha ng asawa. Napalitan yun ng pag-aalala. Mahal, may nangyari ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ka pinatawag ng mama mo? Bahagya lamang umiling si Dylan. Walang imik. Lumapit siya at marahang hinalikan si Eleanor sa noo bago siya tuluyang dumiretso sa loob ng bahay at umakyat sa ikalawang palapag. Naiwan si Eleanor sa ibaba.
na nagtataka at nag-aalala. Samantala, si Dylan naman ay dumiretso sa silid ng kanilang kambal na anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tahimik na pinagmasdan ng mga ito. Mahimbing na natutulog. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Dylan habang matiin niyang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. May problema ba, Dylan? Agad siyang napalingon nang marinig ang boses ng asawa. Sandali siyang natigilan bago marahang umiling. Ngunit isang mapait na ngiti ang kusang sumilay sa kanyang mga labi. Wala naman, pagod lang ako sa trabaho. Ganun ba? Ipinagluto nga pala kita. Halika na, kain na tayo. Napatingin si Dylan sa kanya. Bahagyang nagtataka. Di ka pa kumakain? Hindi pa. Hinihintay kita. Gusto ko sabay tayo. Saka alam kong hindi ka kakain kung ikaw lang mag-isa. Sa isang iglap, tila may kirot sa dibdib ni Dylan. Nakaramdam siya ng matinding guilt habang pinagmamasdan ang mukha ni Eleanor. Puno ng lambing at pag-aalala. I love you, Eleanor. I really do. At hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag may sumubok na agawin ka sa akin. Bahagyang napakunot ang noo ni Eleanor sa lalim ng sinabi ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Dylan. Saka mahigpit na hinawakan ang kanyang bewang. Ramdam niyang tensyon sa hawak ng asawa na para bang hindi ito sinasabi sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ayoko lang na may umaagaw sa kung anong akin. Ayoko maging pinakamasamang tao sa mundo kapag nangyari yun. Napailing si Eleanor nang ibabaw ang pag-aalala sa kakaibang ikinikilos ng asawa. Hindi naman mangyayari yun. Alam ko, dahil hindi mo naman ako kayang lukuhin, di ba? Ikaw at ang mga anak lang natin ang buhay ko, Dylan. Sandaling natahimik si Dylan. Sa kanya bahagyang pinisil ang pisngi ng asawa. Mauna ka na sa dining room. May kukunin lang ako sa home office. Marahan niyang hinalikan sa noo ang asawa bago ito iniwan at naunang bumaba patungo sa kanyang opisina. Naiwan si Eleanor na tila natulala. Paulit-ulit na pinoproseso sa isipan ang mga salitang binitiwan ni Dylan. Pagkapasok naman ni Dylan sa loob ng home office, agad na kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial siya. Hello? May gusto kong ipatest sa inyo. This is urgent. Kailangan kong resulta within 3 days. Mariin ngunit kalmado niyang sabi habang kausap ang isang representante mula sa klinikang nagsasagawa ng DNA test. Pagkababa niya ng tawag, marahan siyang naupo sa swivel chair at napatitig sa harap ng laptop. Tila nagtatalo ang isip at puso niya sa kung ano bang dapat niyang paniwalaan. Ilang sandali pa, bahagya siyang napaayos ng upo nang may biglang pumasok na notification sa kanyang cellphone. Isang email mula sa hindi kilalang sender. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan yun. Pagkabukas niya ng mensahe, ay agad na bumungad sa kanya ang mga litrato at screenshots ng mga pag-uusap. Mga mensahe sa pagitan ni Eleanor at ng isang lalaki. Nariga si Dylan sa kinauupuan niya. Napangisi siya at sinundan ng isang mapait na halakhak na kumawala mula sa kanyang bibig habang binabasa ang mensahe ng anonymous sender. Your wife is having an affair. She's cheating on you with her ex-boyfriend. Makalipas ang 3 araw, nang matanggap ni Dylan ang DNA result, sa loob rin ng 3 araw na yon, pilit siyang nagpapanggap na parang walang nangyari sa harap ni Eleanor. Ngunit sa tuwing masisilayan niya ito, ang bawat kilos at galaw nito, tila salungat ang sinasabi ng kanyang puso sa idinidikta ng kanyang isipan. Nasa opisina si Dylan nang matanggap niya ang resulta. Nanginginig ang buo niyang katawan. Akmang tatayo na sana siya upang umuwi at komprontahin si Eleanor nang bumukas ang pintuan at lumitaw si Nadia, ang ex-fiancé niya, at ang babaeng napupusuan ng mga magulang niya para sa kanya. Dylan! Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para ibigay ito. Nag-aalangan sabi ng dalaga. Sa kanya inilapag ang isang folder sa mesa ni Dylan.
Ano yan? New business agreement with our company and yours. You had an agreement with my company without my consent? Well, inapprove naman ng dad mo. Akong CEO. Ay, Nadia. Hindi siya. Kaya pwede ba? Leave my office. Bakit pa sobrang init naman ang ulo mo? Matagal na tong partnership namin with your company. May problema ba? Mukha kang nanginginig. Wala ka na doon, Nadia. Get out! Bahagyang napaatras si Nadia at halatang takot siya sa pagtaas ng boses ni Dylan. Chill! Masyado ka namang mainit. Nanghina si Dylan at muli siyang napaupo sa swivel chair sa kanyang likuran. Hindi ko na alam. Naguguluhan lang ako. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Saad ni Dylan, kaya lumapit si Nadia sa kanya at marahan itong hinaplos ang kanyang balikat. What's the problem? Pwede mo sabihin sa akin. Napabuntong hininga si Dylan. Sakto naman ang biglang bumukas ang pintuan at lumitaw si Eleanor. Bakas ang gulat sa mga mata ni Dylan habang halata naman kay Eleanor ang pagkabigla. Sorry, nakakaistorbo ba ako sa inyo? Mahinahon at kalmado niyang tanong. Saka siya tumango at umalis na lang. Eleanor. Agad tumayo si Dylan at sinundan ng kanyang asawa sa may parking lot. Eleanor, usap tayo. Pumunta lang ako dito para dalahan ka ng lunch. Sana. Kung ano man ang iniisip mo, hindi yun. May tiwala ako sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon kailangan mo pa din makipag-usap at makipagkita sa ex mo. Saad ni Eleanor, ngunit agad rin siyang tumalikod. Stop acting that way. Ini-guilt trip mo ko eh. Ano bang ibig mong sabihin? Ikaw nga tong for the past few days, sobrang weird ang kinikilos mo. Hindi na kita maintindihan. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali. May nasabi ba ako? Ano? Bakas ang frustration sa mukha ni Eleanor, kaya napangisi si Dylan at napailing. Gusto mo malaman kung bakit ako nagkakaganito? Mariing sigaw ni Dylan. Bakas ang galit at panginginig sa boses niya. Alam ko ng totoo, Eleanor. Hindi ko anak ang kambal. At may iba ka. Diluloko mo ko. Parang binuhusa ng malamig na tubig si Eleanor. Napahinto siya. Hindi siya agad makapagsalita. Yan ba? Yan bang sinabi sa'yo ng mama mo? May halong disbelief at hinadakit ang tono ng boses niya. Ipinaglaban kita sa kanila, Eleanor. Pinakasalan kita kahit tutol sila. Dahil mahal kita. God knows how much I loved you. Kaya huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Malinis ang konsensya ko, Dylan. Kahit ipa-DNA pa... Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Mabilis na inilahad ni Dylan sa harap niya ang isang sobre. Nanginginig ang kamay ni Eleanor habang tinititigan ang laman nito. Ang resulta ng DNA test. Namutla siya. Nanlalamig ang buong katawan. Negative. Yun ang nakasaad. Hindi totoo yan. Peke yan, Dylan. Mariing tanggi ni Eleanor, kunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Fake? Ako mismo nagpagawa ng test na yan, Eleanor. Binigay ko sa iyong lahat. Pero anong ginawa mo? Halos nawala ng kontrol si Dylan. Bakas ang pagkadismaya at galit sa kanya. Ex mo yan, hindi ba? Nakipagkita ka sa ex mo behind my back. Nakatulala si Eleanor. Hindi agad nakaimik sa ibinunyag ng asawa. Muling naglahad si Dylan ng mga dokumento. Ang ilang printed screenshots, mga litrato, at conversation na ipinadala ng isang anonymous sender. Nanikip ang dibdib ni Eleanor nang makilala ang lalaking kasama sa mga larawan. Ang ex-boyfriend niya. Di ba't ex-boyfriend mong lalaking kasama mo sa mga litrato na to? Yung iba dyan, luma na. At yung iba naman, kuha ng mga panahong pilit ako nilalapitan at sinusundan ni Mark. Pero hindi ko siya pinapansin. At lalong wala akong ganyang conversation sa phone ko. Obsessed si Mark. Baliw siya. Kinugulo niya ako. Maniwala ka naman oh. Namumuuna ang luha sa mga mata ni Eleanor
Nanginginig ang boses niya sa pagitan ng pagkadismaya at sakit. Ngunit napailing lamang si Dylan. Isang mapait na halakhak ang kumula sa kanyang mga labi. Pero hindi mo sinabi sa akin. Kung totoo na, inaharas ka niya. Dapat noon palang sinabi mo na. Pero hindi, Eleanor. Dahil ayoko nagdagdagan pang iniisip mo. Alam kong marami ka ng pinoproblema. Cut the crap, Eleanor. Harap-harapan mo akong niloloko. Para bang gumuho ang mundo ni Eleanor sa narinig. Agad siyang lumuhod sa harapan ni Dylan at mariing hinawakan ang mga kamay nito. Paniwalaan mo ko, Dylan. Kasinungalingan lang ang lahat ng yun. Ikaw ang ama ng kambal. Hindi kita niloko. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Sandaling natahimik ang paligid. Ngunit ang mga mata ni Dylan ay nananatiling malamig at puno ng galit. Tama na, Eleanor. Marahan niyang inalis ang mga kamay ni Eleanor na nakahawak sa mga kamay niya. Maghiwalay na tayo. Hindi ko kayang palakihin ang anak ng ibang lalaki. You cheated on me. Hindi ko kakayanin makitang bunga ng pagtataksil mo sa akin, Eleanor. Iyon ang huling mga salitang binitiwan ni Dylan sa kanya. Pagkatapos noon ay pinalaya siya ng asawa sa kanilang bahay kasama ang mga anak nila. Nang umuwi si Dylan ng gabing yun, naabutan niya si Eleanor na nag-iimpake. Lumapit sa kanyang kambal na sina Alexandrina at Alexandria. Papa, hindi ka po ba sasama sa amin? Tanong ng bata habang nakatingala sa ama na punong-puno ng pagtataka ang mga mata nito. No, only you, Mama and Alexandria. Go ahead. Bakit po? Because I am not your father. Saad ni Dylan, ngunit may kung anong kumurot sa dibdib niya nang makita ang malungkot na ekspresyon ng bata dahil sa sinabi niya. Dylan, pakiusap. Bakit? Masama na ba ngayon ang magsabi ng totoo? Hindi mo kailangan saktan ang loob ng mga bata. Aalis kami. Then go. Leave. Ang bagal niyo mag-impake. Nang umalis si Eleanor at ang mga bata sa mansyon, pinuntahan si Dylan ni Nadia. Puno ng simpatya ang ekspresyon ng dalaga. Narinig ko yung nangyari. Sigurado ka pa talaga na tamang ibinibintang mo kay Eleanor? What? Lawyer ka na ba niya ngayon? Sarkastikong tanong ng Ginoo sa dalaga. Saka nito nilagok ang iniinom niya. I mean, I didn't like her before. But you both have gone through a lot. I don't think magagawa niya yon. I have the evidence, Nadia. Pero paano yung mga bata? You know damn well na walang mapupuntahan sa Eleanor. Hindi ko na sila problema. Hindi ko sila anak. Bakit hindi siya lumapit sa totoong ama ng mga bata? Saad ni Dylan, bakas ang panginginig ng kanyang boses. Ngunit naroon din ang pag-aalala na pilit niyang binabaliwala. Lumapit naman si Nadia sa kanya at niyakap siya nito. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng dalaga. Nagkukunwari lamang itong may malasakit para sa relasyon ni Dylan at Eleanor. Lumipas ang ilang buwan, nanatili si Nadia sa tabi ni Dylan. At dahil sa lungkot at pagkadismaya ng Ginoo sa mga nangyari, unti-unting nahulog ang loob niya sa dati niyang fiancé. Makalipas ang 1 taon, naging sila. Dylan, buntis ako. Alam kong marami pang gumugulo sa iyo ngayon, pero... Napaangat ng tingin si Dylan sa sinabi ni Nadia. Nadia, hindi mo kailangan humingi ng tawad. I am here. I will be here for you and for our baby. Nakangiting saad ni Dylan bago niya ito niyakap. Isang malawak na ngiti naman ang gumuhit sa labi ni Nadia. Mauna na muna ako, may meeting pa ako. Paalam ni Dylan, saka siya nagmamadaling umalis. Looks like your plan is successful. Hindi ako makapaniwala na. Basta-basta na lamang iniwan ni Dylan si Eleanor. They are once inseparable. Nakangising komento ni Maria. Kaibigan ni Nadia. Nagdumating siya at naabutan niyang paalis si Dylan. Well, I guess money plus fake evidence works. Ngayong malapit na kaming ikasal ni Dylan at malapit na kaming magkaroon ng anak, sisiguraduhin kong wala nang makakaagaw pa kay Dylan.
Dapat nang mawala si Eleanor at ang mga anak niya sa landas ni Dylan. Nakatulala si Eleanor habang mariing hawak ang lumang litrato. Isang alaala ng panahong buo pa ang kanyang pamilya. Kasama si Dylan at ang kanilang kambal na anak. 20 taon na ang lumipas mula na maghiwalay sila. Ngunit sariwa pa rin sa kanya ang sakit at pait ng nakaraan. Noong pinalaya sila ni Dylan sa mansyon, ay isang trahedya ang naganap sa kanilang mag-ina. Nagsunog sa inuupahan nilang apartment. Naiwan noon si Alexandria dahil mahina ang resistensya nito. Hirap huminga dahil sa kanyang hika, ay tuluyang na-suffocate ang bata sa loob, kaya tanging siya na lang at si Alexandrina ang naiwan. Ma? Napapitlag si Eleanor nang marinig ang boses sa likuran niya. Tinitingnan mo na naman yung litrato na yan. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang unti-unting pumapatak sa mga mata niya at itinago ang larawan. Ngunit hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Napapaisip lang kasi ako, paano kung hindi kami naghiwalay ng papa mo? Paano kung pinaniwalaan niya ako? Nanginginig niyang saad. Siguro, hindi sana namatay ang kapatid mo. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila, habang si Eleanor ay tahimik na humihikbi. Bitbit ang guilt at panghihinayang na hindi mawala-wala. Ma, kung totoong mahal ka ni Papa, hindi ka niya basta iiwan. Hindi siya agad naniwala sa mga sabi-sabi. Simula nang umalis tayo sa bahay na yon, wala na tayong narinig mula sa kanya. Ni minsan, hindi niya tayo kinamusta. Hindi niya deserve na hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Napatuloy ka nangungulila sa kanya. Napabuntong hininga si Eleanor at napayuko. Sinisisi ko rin ang sarili ko, anak. Sana, hindi ko nalang pinilit noon ang lahat. Sana pinili ko nalang lumayo. Iwasan ang papa mo at kalimutan ang nararamdaman ko. Kasalanan ko din kasi una pa lang, alam ko naman na hindi kami bagay sa isa't isa. Pero pinili ko pa din na sumugal. Lumapit si Alexandrina at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ma. Nagmahal ka lang naman, pero sa maling tao nga lang. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero hindi sapat ang pagmamahal na yun, anak. Kayo ng kapatid mo ang pinakanasaktan at naapektuhan sa lahat ng nangyari. Huwag kang mag-alala, ma. Pangako, lilinisin natin ang pangalan. Huli na, anak. Hindi pa, ma. Hindi pa huli ang lahat. Makakamit natin ang hustisya para kay Alexandria. Sigurado ako, hindi aksidente ang sunog sa apartment. Sinadya yun. At kung sino man ang may kagagawa nun, siya rin ang may pakana kung bakit nagalit si Papa sa'yo. Siya nag-udyok para isipin niyang niloko mo siya, na hindi kami ang mga anak niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng ginang. Sa kanya niyakap ang anak. Tama na nga to, puro iyak. Huwag mo nang isipin si Papa, ma. Ang importante, nataguyod mo ko ng mag-isa. Ay sus, dahil yun sa sipag at tiyaga mo, sa scholarship na nakuha mo. Kanino ho ba ako magmamana ng katalinuhan at kagandahan? Di syempre sa'yo. Pabirong hirit pa ng dalaga, kaya bahagyang natawa ang ginang at mariin niyang pinunasan ang mga luha niya. Ay, oo nga pala, ma. First day ko ngayon sa trabaho. Natanggap ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ryle, yung college friend ko po. Masiglang balita ni Alexandrina, dahilan upang agad naliwanag ang mukha ng kanyang ina at napalitan ng tuwa at galakang kaninang malungkot nitong aura. Nako, ikaw talaga. Hindi mo agad sinabi. Nagdrama pa tuloy tayo rito. Napangiti si Alexandrina habang pinagmamasdan ng saya sa mukha ng kanyang ina. Ngunit may kung anong kurot ng konsensya ang tumusok sa dibdib niya. Hindi niya kasi nasabi ang buong katotohanan na nag-apply siya sa Aguirre Holdings, ang kumpanyang pagmamay-ari ng tunay niyang ama. May baon ka na ba? Teka, ipagluluto kita. Agad na pinigilan ni Alexandrina ang ina. Saka siya dali-daling tumayo. Hindi na huma, doon na lang po ako kakain. May natira pa naman ho akong pera mula sa mga racket ko eh. Paliwanag ng dalaga. Saka siya dali-daling umalis, tatang makalabas siya ng bahay ay
Agad na nakasimangot si Alexandrina. Hoy, ayos ka lang ba? Aray, ginulat mo naman ako. Ready ka na? Anong problema? Nakasimangot ka. First day mo ngayon eh. Napansin ni Rahel ang matamlay na ekspresyon ni Alexandrina. Tila wala ito sa sarili habang nasa biyahe sila patungo sa trabaho at hanggang sa makarating sila. Maging sa binata kasi ay hindi niya sinabi ang totoo na kaya nais niyang makapasok sa Aguirre Holdings ay dahil sa tunay niyang ama. Ayos lang. Siya nga pala, magkasama ba tayo sa iisang department? Oo, junior marketing assistant ka, di ba? Ako naman ang assistant ng marketing manager. Pero babala lang ha, iwasan mo makipagbangayan sa marketing manager. Naku, ikaw pa naman, hilig mo makipag-argue. Anak yun ng CEO, kaya maldita. Typical na entitled at spoiled brat. Paalala ni Ryle. Habang sakay sila ng elevator paakyat ng gusali, unti-unting kinabahan si Alexandrina. Kung anak yun ng CEO, ibig sabihin, kapatid niya iyon sa ama. Pagdating nila sa hallway ng marketing department, hindi sinasadyang mabangga ni Alexandrina ang isang babae. Dahil dito, natapon ang hawak niyang kape at tumalimsik iyon sa suot ng babae. My God! My suit! Sigaw ng babae na nakasuot ng puting suit na halatang mamahalin at elegante ang dating. Tingnan mo ang ginawa mo! You stained my suit! Alam mo ba kung magkano to? Halos na hysterical sa galit si Maxine. Ang marketing manager at nag-iisang anak ni Dylan Aguirre na ang may-ari ng Aguirre Holdings. Sorry po ma'am, hindi ko ho sinasadya. Pasensya na ho talaga. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Alexandrina. Sinubukan niyang punasan ng mantsa, ngunit agad siyang itinulak ni Maxine papalayo. Don't touch me! Ikaw ba yung bago? Opo. God, I can't believe na nagtanggap ng HR ng isang baba na katulad mo. Well, first day mo? Then let this also be your last day. Galit at iritadong deklara ni Maxine, halatang naiinis sa sitwasyon. Pero ma'am, wala nang pero. Ayoko na makita ang pagmumukha mo rito. You ruined my day. Stupid! Sigaw ni Maxine, isang eksena na agad nakakuha ng atensyon ng mga empleyado. Tahimik silang nanood. Walang magawa kundi manood sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Ni wala man lang makaawat sa dalaga dahil lahat sila ay takot rito. Napayuko si Alexandrina pero hindi siya umiyak. Pinipilit niyang manatiling kalmado sa kabila ng tensyon na nararamdaman niya. Hindi mo ba ako narinig? Get out of this building kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security. Maxine! Biglang napahinto ang lahat. Nabalot ng katahimikan ng paligid, nagmarinig ang boses ni Dylan. Paglingon ng mga tao, nakita nila itong nakatayo sa may hallway. Dad! Anong nangyayari dito? Tanong ng Ginoo. Saka ito napatingin siya kay Alexandrina. Bahagya siyang nabutla na makita ang dalaga. Marahil ay dahil kamukhang-kamukha ito ng kanyang ina na si Eleanor. Si Alexandrina sa kabilang banda ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ng dalaga. Nakaramdam siya ng pananabik at pangungulila. Ngunit mas nangibabaw ang lungkot at sama ng loob sa kanya. Dad! Tanga-tanga kasi ang babaeng yan. Look at my suit! Sumbong ni Maxine sa ama. Ngunit hinarap siya ni Dylan at kumunot ang noo sa pagkagulat sa maging asal ng dalagang anak. It's just a suit, Maxine. Hindi mo kailangan mamahiyaw. Magtanggal ng employee dahil sa isang material na bagay na pwede mo namang palitan. Pero Dad! You are not above anyone else here dahil ang anak kita. Naiintindihan mo ba? Stop throwing tantrums. Hindi kita pinalaki to have that petty behavior. Tumigil si Maxine sa pagsasalita at tumingin si Dylan kay Alexandrina. Anong pangalan mo, iha? Alexandrina po. Bahagyang napahinto ang Ginoo. Tila namutla at nanginig ng kaunti. Sandaling inakala ni Alexandrina na naaalala siya ng ama. Ngunit binaliwala lamang siya ni Dylan.
Sorry for the inconvenience. Magtrabaho ka na. Everyone, go back to work. Napabuntong hininga si Maxine dahil sa pagkadismaya. Saka ito nag-walk out. Habang si Dylan naman ay hindi maalis ang tingin kay Alexandrina habang papalayo ito. Hindi maalis sa kanyang mukha ng dalaga sapagkat naaalala niya ang dating asawa rito. Samantala, pumasok si Maxine sa kanyang opisina at doon niya nadatahan ang kanyang ina, si Nadia, na tahimik na naghihintay para sa kanya. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? Kunot noong tanong ng ginang habang irita namang humarap sa kanya ang kanyang anak. Paano? May tatanga-tanga bagong empleyado. Tinapunan ako ng kape at kinampihan pa siya ni Dad. Reklamo ng dalaga, halatang galit at iritado siya. Humandang Alexandrina na yon. I will make her life a living hell hanggang sa siyang kusang mag-resign dito. What did you say? Nabutla si Nadia nang marinig ang pangalang binanggit ng anak. That girl! Alexandrina ang pangalan niya. Nabitawan ng ginag ang champagne glass na hawak niya. Halatang nagulat at nabahala. Mom, are you okay? Anong apelido niya? I don't know and I don't care to. Maxine, pakinggan mo ko. Whatever happens, don't let that Alexandrina near your father. Huwag ka magpapatalo kahit kanino, lalo na sa atensyon ng papa mo. You don't know what I've been through. Makuha lang siya. Ma'am, ano bang sinasabi niyo? Malalaman mo rin ang lahat sa tamang oras, Maxine. Pero sa ngayon, sundin mo ang sinasabi ko. Bawasan mo ang pagiging maldita mo sa harap ng ama mo. Paalala ng ginang. Ngunit napailing lang si Maxine na halatang hindi interesado sa sinasabi ng kanyang ina. Mom, I am Dad's daughter. Do you really think he would choose an employee over me? Gaga, huwag ka masyadong mayabang. Ano bang nangyari kanina ha? Huwag ka masyadong pakampate. Ang kitid-kitid ng utak mo. Mariing saad ni Nadia bago tuluyang lumabas ng silid. Iniwan si Maxine na nakangiti, ngunit may bahagyang kaba sa kanyang puso. Ako to, si Nadia. Saad ng ginag matapos niyang idaya lang isang numero sa kanyang cellphone. Oo, Nadia, ano problema? Long time no kontak ka. Sarkastikong pagbati ng lalaki mula sa kabilang linya. May papatrabaho ka na naman ba kaya ka tumawag? Damn it! Wala! Pero tungkol kay Eleanor, ang sabi mo noon, namatay ang mag-ina sa sunog. Sigurado ka ba doon? Napahalakhak ang lalaki sa kabilang linya dahil sa tanong ng ginang. Oo naman. Sigurado ko na sa loob silang tatlo. Nagsaboy ako ng gasolina sa bakuran nila. At sa lakas ng apoy, walang chance na makalabas sila. Bakit mo ba tinatanong? Eh sino yung Alexandrina na bagong empleyado ng Aguirre Holdings? Oh, baka kapangalan lang. Kamu, Nadia. Masyado ka ng praning at paranoid. By the way, kailan tayo ulit pwede magkita? Malokong tanong ng lalaki, kaya napasinghap si Nadia. Halatang naiinis. Shut up! Imbestigahan mo ang Alexandrina na to at siguraduhin mo na hindi tong Alexandrina na anak ni Eleanor at Dylan. Lumipas ang halos isang buwan at nanatili si Alexandrina bilang junior marketing assistant. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil halos lahat ng mabibigat na gawain ay napupunta sa kanya. Uy, hindi ka pa ba uuwi? Napatingin si Alexandrina kay Ryle nang lumapit ito sa mesa niya. Pagtitig niya sa wall clock, lagpas 6:00 na. Ngunit hindi pa rin siya tapos sa mga gawain at proposal na pinapagawa ni Maxine sa kanya. Ilang araw ko ng puyat at panay OT ah. Hindi naman ako pwedeng magreklamo. Alam mo naman yung boss natin. Grabe naman si Ma'am Maxine. Talaga nagtanim ng sama ng loob eh. Siyempre, napahiya siya sa harap ng lahat ng pinagalitan siya ni Sir Dylan. Well-deserved. Feeling entitled kasi. Spoiled brat. Kaya ayan, si Alexandrina ang pinag-iinitan. Singit na komento ng isa sa mga co-worker nila sa kabilang desk. Sumbong mo kaya kay Sir Dylan yan. Mukhang hindi naman niya kinukonsinti ang masamang ugali ng anak niya eh.
Suhestyon ni Ryle, kaya napailing si Alexandrina. Para ano? Para lalong lumala ang gulo. Saka at the end of the day, employee lang ako. At anak niya si Ma'am Maxine. Kaya siyang kakampihan ni Sir Dylan. Ano man ang mangyari. Di niya naman deserve maging marketing manager. Umangat lang siya sa posisyon niya dahil anak siya ng CEO. Isa pa, hindi rin siya magaling. Ninanakaw lang niya yung mga ideas ng team. Credit grabber ba? Kawawa tong kumpanya kapag siyang pumalit kay Sir Dylan balang araw. Komento ni Ryle at ng iba pang kasama nila. Habang si Alexandrina ay tahimik na nakikinig. Saka di ba Alexandrina, yung mga idea sa proposal at projects na pinapasa ni Ma'am kay Sir nung nakaraan, ikaw ang gumawa nun? Mula drafting hanggang sa final proposal, pati PowerPoint. Di walang malang, prepare by na nakalagay sa paper. Saad ni Ryle, halatang may halong pagkainis at pagkadismaya sa nangyayari. Naku, insecure kasi ang mag-ina na yan. Alam niyo ba, may asawa noon si Sir Dylan. First wife niya, pero nag-cheat daw, kaya hiniwalayan ni Sir. Mahigpit ang hawak ni Alexandrina sa hawak niyang ballpen dahil sa narinig. Buti na lang, agad na putol ang usapan nang dumating ang sekretarya ni Dylan. Miss Fernandez, pinapatawag po kayo ni Sir Dylan sa opisina niya. Nagkatinginan si Alexandrina at Ryle sa narinig. Tahimik na kinabahan si Alexandrina habang sinusundan ng sekretarya papunta sa opisina ni Dylan. Nang dumating siya sa opisina ng Ginoo, tahimik ang paligid at nakatitig ito sa kawalan. Ni hindi nito napansin ang pagpasok niya. Sir, pinatawag mo raw po ako? Ikaw ang may gawa ng proposal at projects na ipinasa ni Maxine, hindi ba? Marahan siyang tumango sa tanong ng Ginoo. Opo sir, wala po namang problema yon. Meron na Alexandrina. Dinakaw ni Maxine ang mga ideas mo. Unfortunately, hindi siya enthusiastic at magaling sa negosyo, tulad ko. She would rather shop than rule the company. At natatakot ako na balang araw mabigo siya. Gusto ko siyang matuto sa negosyo, sa buhay, na hindi bastang lahat. Hindi siya matuto kung ahayaan ko siyang manlamang ng iba. Sir, wala naman po akong sama ng loob kung gagamitin ni Maxine yun. Para naman po sa kumpanyang lahat ng to eh. At nababayaran naman po ko sa mga ginagawa ko. Hindi yun ang punto. Gusto kong ikaw ang ilagay sa credits ng lahat ng proposal. At ikaw rin ang mag-present sa mga kliyente. Gawa mo yun. Ideas mo. Kaya mas maipapaliwanag mo sa kanila yun ng maayos kaysa kay Maxine. Pero sigurado po ako na magagalit si Ma'am Maxine. Ako ang CEO, Alexandrina. Nag-alangan si Alexandrina pagkatapos ay tumango na lamang siya at nagpaalam. Ngunit napahinto siya nang muling magsalita si Dylan. Natutuwa ako makita na lumaki kang mahusay, Alexandrina. You really look like your mother. Hindi siya nagkamali sa pagpapalaki sa iyo. Hindi lumingon si Alexandrina sa sinabi ni Dylan. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad palabas. Ngunit nanginginig ang buo niyang katawan nang marating niya ang hallway. Naaalala pa ba siya ng kanyang ama? Iyon ang tanong sa kanyang isipan. Nagmadaling nagtungo ang dalaga sa rooftop upang lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit napahinto siya nang may marinig siyang boses. Tila may pagtatalo. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakaawang na pintuan ng rooftop. Nahihibang ka na ba, Eric? Bakit ka pumunta rito? Nandito lang si Dylan. Baka makita ka niya. Galit na tanong ni Nadja. Halatang pinipigil ang pagkairita at pag-aalala. Namutla si Alexandrina at nanlamig siya nang makita ang mukha ng lalaki. Yon ang lalaki nagsaboy ng gasolina sa apartment nila noon. Isa lamang ang napagtanto ni Alexandrina. Si Nadja, ang asawa ng kanyang ama, ang may pakana ng lahat. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, agad niyang kinuha ang cellphone. Mula sa maliit na siwa ng pintuan, ay palihim niyang kinuhanan ng video ang dalawa, habang pilit na pinapakalma ang sarili. So ano? Nakumpirma mo ba? Buhay bang mag-ina? Napakaamot sa batok si Eric, halatang alanganin. Oo eh. Ang tanga mo, Eric. Simpleng gawain na lang, hindi mo pa nagawa. Gigil na sambit ng ginang. Halos manginig sa galit ang boses niya.
Bakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Paano na ngayon? Ngayon na nagtatrabaho na si Alexandrina dito. Hindi pwedeng malaman ni Dylan na anak niya yon. Sandaling natigilan si Nadia. Saka siya mariing napabuntong hininga. Paano ng anak natin na si Maxine? Kapag nalaman ni Dylan na anak niya talaga si Alexandrina, katapusan na natin. Parang tumigil ang mundo ni Alexandrina sa narinig. Nalaki ang kanyang mga mata at unti-unti niyang pinagtagpi-tagpi ang lahat. Si Nadia, siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang nag-set up sa kanyang ina noon. Gawan mo ng paraan to. Kung kailangan mong dispatchahin ulit ang mag-ina na yon, gawin mo. O di kaya, hanapin mo yung nurse na binayaran ni Mama Margaret noon para baguhin ang resulta ng DNA test ng kambal at siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alexandrina. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Halos hindi na siya makahinga sa mga narinig. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pintuan at tumakbo palayo ng rooftop. Sa pasilyo ay nakasalubong niya si Ryle at kumunot ang noo nito nang makita siyang namumutla at nagmamadali. Alex, ayos ka lang? Kanina pa kita hinahanap. Tara na, uwi na tayo. Agad hinila ng dalaga ang binata palabas ng gusali. Uy, teka! May humahabol ba sa'yo? Ba't ka naman nagbamadali? Tanong ni Alexandrina at ang makalayo na sila sa gusali ng Aguirre Holdings at doon siya na pahugul-hul sa tabing kalsada. Yung sinabi ng mga katrabaho natin kanina tungkol sa unang asawa ni Sir Dylan. Si Mama yun, Ryle. At ako, anak ako ni Dylan Aguirre. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone niya. Nanginginig ang boses habang nangihinang nakaupo sa tabing kalsada. Sinet up ni Nadia si Mama noon. Narinig ko mismo mula sa bibig niyang lahat. Ang sama-sama niya. Dahil sa kanya, nasirang pamilya namin. Dahil sa kanya, namatay ang kapatid ko. Nalaki ang mga mata ni Ryle sa revelasyong ibinunyag ng dalaga. Agad niyang inalalayan papasok sa isang convenience store ang dalaga. Doon, nang bahagya ng kumalma si Alexandrina, tuluyan na siyang nagkwento. Sekretarya ni Papa si Mama noon, pero nahulog sila sa isa't isa. Kahit tutol ang pamilya ni Papa, pinili pa rin niyang pakasalan si Mama. Saglit siyang napahinto. Pinunasan ng luha bago nagpatuloy habang nakapako ang tingin niya sa cellphone niya. Mahigpit niyang hawak. Binayaan sila ng kambal. Ako at si Alexandria. Ang kakambal kong namatay sa sunog. Pinaniwala nila si Papa na may relasyon si Mama sa ex-boyfriend niya. Kasinungalingan lahat yun, Ryle. Dahil hanggang ngayon, mahal pa din ni Mama si Papa. Hanggang ngayon, nangungulila pa din siya. Sa kabila ng ginawa ni Papa, walang araw na hindi niya iniisip ang lalaking mahal niya. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kailangan kong linisin ang pangalan ni Mama at kailangan ko rin iligtas si Papa kay Nadia. Napakuyom siya ng kamao dahil sa galit na nararamdaman niya. 20 taon nang minamanipula ng Nadia na yun ang tatay ko. Ryle, tulungan mo kong mangalap ng ebidensya. Mahina at halos nangingilid ang mga luhang pagsusumamo niya. Di ba sinabi mo kanina na narinig mo si Ma'am Nadia na inamin ang lahat? Nakuha mo ba ng video recording? Oo, may video ako. Sandaling natahimik si Ryle. Saka tumango. Maganda yan. Malaking ebidensya yung laban sa kanya. Pero hindi pa rin magiging sapat yan. Kailangan pa nating mag-ipon ng mas matibay pang ebidensya. Yung hindi niya maitatanggi. Napaisip si Alexandrina. Saka biglang nabuhayan ng loob nang may maalala siya. Paano kung unahan na natin sila? Hanapin natin yung nurse na binayaran nila para manipulahin at ibahin ang resulta ng test. Posible. At kung mapaamin natin siya, maaaring maniwala ang papa mo. At maaari rin tayong magpa-DNA test ng palihim. Huminga ng malalim si Alexandrina. Pero kailangan muna nating puntahan si Mama. Pinapahanap na rin siya ni Nadia ngayon. Nanganganib kami ngayon, Ryle. Gusto niya kaming ipadispatch sa lalaking yun. Kung ganun, mas lalong delikado. Pwede kayo magstay sa kondo ko. Mas magiging ligtas kayo ron. Hindi ko nag-iisa. Saad ni Ryle at agad silang nagtungo sa inuupahang apartment ni Alexandrina at ng kanyang ina. Ngunit pagdating pa lamang nila,
Nanlaki ang mga mata ni Alexandrina at biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib nang mapansin ng isang sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang tirahan. May kakaibang kabang gumapang sa kanyang dibdib. Ma! Ma! Mabilis siyang pumasok sa loob, ngunit napahinto siya sa mismong bungad ng sala. Nandoon ang kanyang ina, tahimik na nakaupo, at sa tabi nito ay isang matandang babae. Bagyang mas bata lamang sa kanyang ina, ngunit kapansin-pansinag pagkakahawig nito sa kanyang ama. Nakatitig si Alexandrina, nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ma, kailangan nating umalis dito. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang braso nito. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ng ginang dahil sa pagmamadali niya. Bakit anak? May problema ba? Napakunot naman ang noo ng matandang babae. Halatang naguguluhan sa biglaang pahayag ni Alexandrina. May problema ba? Nagangari ba ang buhay ninyo, iha? Nag-aalala na tanong ng ginang habang sinusundan ng tingin si Alexandrina, habang isa-isang kinuha ang mamahaling gamit nila upang dalhin. Sino ho ba kayo? Ma, sino siya? Puno ng pagdududa ang tanong niya. Kapatid ako ng papa mo. Kailangan ho naming umalis rito. Nangangarib ang buhay namin. Kung nangangarib ang buhay ninyo dahil kay Nadia, sumama kayo sa akin. May rest house ako kung saan maaari kayong magtago. Saad pa ng ginang, ngunit bakas ang pag-aalinlangan kay Alexandrina. Napansin niyo ni Eleanor, kaya marahan niyang hinawakan ang kamay ng anak bilang pagtiyak rito at upang kumalma rin ang dalaga. Mapagkakatiwalaan siya, anak. Nagkatingin ng mag-ina bago tuluyang sumama kay Darlene kasama rin nila si Ryle. Pagdating nila sa rest house, agad silang pinatuloy nito. Hindi nagtagal, tahimik na umupo si Darlene sa harap nila. Doon niya sinimulang ilahad ang tunay na dahilan kung bakit niya hinanap si Eleanor. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako nagloko ka talaga kay Kuya Dylan. Nasa States ako noong mga panahong yun, kaya wala akong alam sa tunay na nangyari. Nagulat na lang ako nang umuwi ako sa Pilipinas at makita ko si Nadia sa isang family reunion. Doon ko unti-unting nalaman ang nangyari dahil maging si Dylan ay ilag kapag naririnig niyang pangalan mo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy at tiningnan niya ng diretso sa mata si Eleanor. Pero kamakailan lang nang mamatay si Mama, nahalungkat ko ang mga gamit niya at doon ko ito nakita. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang cellphone, isang burner phone na pagmamay-ari ni Doña Margaret. Naglalaman yun ng mga mensahe sa pagitan nila ni Nadia. Sandaling natahimik ang paligid. Nanginginig ang mga kamay ni Eleanor habang inaabot ang cellphone. Halos hindi siya makahinga habang isa-isang binabasa ang laman nito. Magkasabot si Mama at si Nadia sa paninira sa iyo, Eleanor. Silang nagplanong palabasin na hindi anak ni Kuya Dylan ng kambal. Binayaran din nilang ex-boyfriend mo para ibigay ang mga lumang litrato ninyo. At pati para sundan ka, para makakuha sila ng mga larawang pwede nilang baluktutin at gamitin laban sa iyo. Tumahimik ang paligid at tanging paghikbi lamang ni Eleanor ang maririnig. Isa-isang nabubunyag sa kanya kung paano nila plinano ang lahat. I am sorry, Eleanor, dahil wala ako noong mga panahon na yun para palinawin ang isip ng kapatid ko. Nagpadala siya sa bulong ni Mama at Nadia. Alam din ba niya na sinubukan kaming ipapatay ni Nadia? At alam din ba niya na hindi anak ni Papa si Maxine? Bahagyang nanginginig si Alexandrina nang ibinunyag niya ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Darlene sa kanyang mga narinig. Halatang hindi ito makapaniwala. Is that true? Tanong niya, kaya inilabas ni Alexandrina ang kanyang cellphone. Sa kanya pinindot ang play. Umalingaw sa silid ang boses ni Eric at Nadia. Ang mainit nilang pagtatalo sa rooftop kung saan ibinunyag at inamin ni Nadia ang lahat. Bakit hindi pa natin sabihin kay Papa ang totoo? Puntahan natin siya. Suhestyon ni Alexandrina. Puno ng pag-aalala ang boses niya, ngunit umiling si Darlene. No, I have a better idea. Ikumpal niyo ang mga ebidensya. Sa susunod na linggo na
ika-40th anniversary ng kumpanya. Doon natin ibinunyag ang lahat, sa harap ng lahat. Nakatayo si Dylan sa balcony ng kanyang hotel room. Nakatanaw sa malawak na lungsod habang malalim ang iniisip. Ngayong araw ang ika-40th anibersaryo ng Aguirre Holdings at ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang engranding selebrasyon. Nag-aalala ka ba na hindi pupunta si Alexandrina sa party? Bahagyang napalingon ang Ginoo sa likuran nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang kapatid. Darlene, hindi ka mo lang nagpasabi na uuwi ka. Paano mo naman nalaman ang tungkol kay Alexandrina? Sinabi sa akin ng assistant mo. Bala ko kasi siyang ipromote. Nakikita ko ang potensyal ng batang yun. Something na hindi mo nakita kay Maxine? Sandali na natahimik ang Ginoo. O baka naman, nakakaramdam ka lang ng guilt dahil sa nangyari sa inyo noon ni Eleanor. Matiim ang mukha ni Dylan. Huminga siya ng malalim sa katiningnan ng kapatid. Darlene naman, huwag mo nang alalahanin si Alexandrina. Sigurado kung pupunta siya. Halika na, magsisimula ng event. Sabay na silang lumabas ng silid, ngunit agad silang sinalubong ni Maxine at Nadia. Kahit nakangiti ang mga ito, hindi maitatago ang kaba at tensyon sa kanilang mga muka. Darlene, hindi ka mala nagpasabi na uuwi ka pala. Why would I? Hindi naman tayo close, remember? Enough. Tara na. Hinihintay na tayo ng mga bisita. Nang makarating sila sa bulwagan kung saan gaganapin ang pagtitipon, ay halos naroon na ang lahat ng mga bisita. Isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa labi ng Ginoo nang nasilayan si Alexandrina sa mesa ng marketing department team. Good evening everyone. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayo sa pagpunta ninyo ngayong gabi. The success of Aguirre Holdings wouldn't be possible without the team behind it. Simula sa ating masisipag na empleyado, sa board of directors, investors na naniwala at patuloy na naniniwala sa atin, and of course, our valued clients. Noong una ako naging CEO, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi madali. Pabigat ang responsibilidad na to. Kung paano ko magsusurvive? Sa tulong yun ng pamilya ko, sa kanilang suporta. Maraming naniniwala at sumuporta sa akin. Pero my family is always there, guiding me. Tumigil siya sandali at tumingin kina Maxine at Nadia. At bahagyang ngumiti sa kanya ibinalik ang tingin sa mga panauhin. Bakas sa muka ang pait ng sariwang alaala niya at ni Eleanor nang siya ay nagsisimula pa lang bilang CEO. Ay si Eleanor ang kasama niya, ang nanatili sa tabi niya at naniwala na kaya niya. Hindi magiging posible ang lahat without them, especially my wife. Napahinto si Dylan at bahagyang nanginginig ang boses niya. Napatigil siya at hindi mapigilang mapaiyak nang makita si Eleanor sa entrada ng bulwagan. Nanlaki ang mga mata niya. Bakas dito ang pangungulila at lungkot habang pinagmamasdan ng babaeng una niyang minahal at inakala niya na pinagtaksilan siya. Namutla naman si Nadia nang tingnan niya kung saan nakapako ang tingin ni Dylan. Damn it! Anong ginagawa ng babae yan dito? Security! Paalisin niyo babaeng yan! Gatecrasher! Sigaw ni Nadia sa mga security, ngunit hindi gumagalaw ang mga ito. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Hindi niyo ba ako narinig? Dismayado pa niyang saad sa mga ito, ngunit hindi pa rin sila nagpatinag. Ikaw, Eleanor, ang kapal naman ng mukha mo magpakita rito pagkatapos ng ginawa mo kay Dylan? The audacity! Baling ng ginang kay Eleanor, na tahimik at kalmado lamang na nakatayo sa may entrada. At nang naglakad ito papalapit, ay akmang susugod si Nadia upang pigilan siyang makalapit kay Dylan, ngunit humarang si Darlene sa pagitan nila. Wala kang karapatan para paalisin siya. She's my plus one. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Threatened ka to your sister-in-law? Or guilty ka? Which one? Sarkastikong wika niya na may halong pangi-insulto at mapanuyang ngiti. Kasabot ka nila no? Well, alam na namin ang lahat, Nadia. You are a witch. Pati mami ko,
ginamit mo sa scheme mo! Sigaw ni Darlene. Bakas ang panginginig sa boses niya. Napalingon naman siya nang marinig ang boses ng kapatid niya. Anong nalaman niyo, Darlene? Mariin at naguguluhang tanong ni Dylan. Nanginginig siyang lumapit sa kinaroroonan ng kapatid niya at ni Eleanor. Patagal ka nang pinapaikot ni Nadia, Dylan. Siyang may kagagawan kung bakit tayo nagkahiwalay. Siya, kasama ang mama mo, ang may pakana ng lahat. Mula sa peking resulta ng DNA test hanggang sa mga litrato ko, kasama ang ex ko. Nanginginig ang boses ni Eleanor habang ibinubunyag ang katotohanan sa harap ng maraming panauhin. Sa kabilang banda, hindi maipinta ang mukha ni Dylan. Hindi siya makapaniwala at naguguluhan pa rin siya. Kahit kailan, hindi kita niloko. Minahal kita, Dylan. Sanugal ko lahat, pati kinabukasan ko, para lang sa'yo. Pero paano ninyo ipapaliwanag ang mga ebidensya? Nanginginig na tanong ni Dylan habang mariing nakatingin ang diretso kay Eleanor na puno ng sakit at pagsisisi ang mga mata niya. Planado lahat yun ni Nadia at ng mama mo, Papa. Defraid, Mama! Saad ni Alexandrina. Parang nanlambot naman ang puso ni Dylan nang tawagin siyang papa ng dalaga. Kasabay ng mga revelasyon na yon, biglang nagdilim ang paligid bago nagliwanag ang malaking screen. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng isang video, ang pagtatalo ni Nadia at Eric mula sa rooftop. Malinaw na malinaw ang boses ni Nadia. Inaamin ito kung paano niya binayaran ng isang nurse upang baguhin ang resulta ng DNA test na ipinagawa noon ni Dylan. Kasunod nito, lumitaw pa sa isa pang screen ang screenshot ng palitan ni Doña Margaret at Nadia ng mensahe. Nanlaki ang mga mata ni Dylan. Pinaikot mo ko, Nadia! Nanginginig ang boses niya habang nakatitig sa asawang si Nadia. Puno ng pait at sakit ang mga mata ng Ginoo. Halos mapaluhod si Nadia sa harapan niya. Bakas ang pagkataranta at pagkabalisa sa kanya. Hindi totoo yan, Dylan. Pakiusap, makinig ka sa akin. Magsisinungaling lang sila. Ngunit bago pa man siya makapagsinungaling ulit, ay muli nagplay ang karugtong ng video, kung saan walang pag-aalinlangang narinig ang boses ni Nadia na nagsasabing hindi anak ni Dylan si Maxine at pagkukumpirma na anak niya nga ang kambal. Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Dylan. Nanlambot siya at nanghina. You tricked me! Niloko mo ko! Mariin at bakas ang matinding pagkasuklam sa mga mata niya habang nakatingin kay Nadia. Pinaniwala mo ko! Sinira mo pamilya ko! Dad, please! Anak mo ko! Si Maxine naman ang nagsalita. Bakas sa mata niya ang matinding takot at kaba. Pinabayaan ko ang tunay kong pamilya para sa inyo. Unbelievable! Ang tanga-tanga ko! Tumanggi na palakihin si Alexandrina at Alexandria dahil iniisip ko na anak sila ng ibang lalaki. Pero I raised someone else's daughter at hinayaan ko maghirap ang sarili kong mga anak. Tumalim ang tingin niya kay Maxine. And you, Maxine, you're nothing but an entitled brat. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka ganyan. Dahil hindi kita anak. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bulwagan. Punong-puno ng pait, galit at hinanakit. Dylan, come on! Magpapadala ka na naman ba sa drama na babaeng yan at ng bastardo niya? Obviously, nagsisinungaling lang si... Kung totoo ang ibinibintang ninyo sa nanay ko at kung sinungaling nga kami, then bakit? Bakit kayo threatened? Tumalim ang tingin ni Alexandrina kay Nadia. Nanginginig ang boses niya, ngunit pinipilit niyang maging mahinahon. Bakit kailangan niyo kaming ipaligpit? Ha? Nakakunot ang noo ni Dylan. Tiningnan niya si Alexandrina na tila hindi makapaniwala. Ipinaligpit? Oo, Papa. Pinagtangkaan nilang buhay namin nung umalis kami sa mansyon. Nalaki ang mga mata ng mga taong nasa loob ng bulwagan at lahat ng mga mata nila ay papunta kay Nadia. Puno ng pagkadismaya at pagkasuklam ang makikita sa mga mata ng mga ito.
Si Nadia ang nag-utos nun. Ang tauhan niyang si Eric ang nagsaboy ng gasolina sa apartment namin. At siya rin ang nagsunog nun. Diretsang pagbubunyag ng dalaga sa katotohanan. Liar! Namatay ang kakambal ko dahil sa trahedyang iyon. Garalgal ang boses ni Alexandrina. Punong-puno ng sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim. Parang pinabagsak ng langit at lupa si Dylan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang mapasalampak sa sahig. Mabuti na lamang at agad siyang inalalaya ng mga security niya. Sa buluwagan, umalingaw-ngaw ang samot-saring bulungan. Mga bulong ng pagkabigla, pagdududa at panghuhusga. Wala na si Alexandria. Halos pabulong niyang tanong, tila hindi matanggap ang narinig. Mahina ang resistensya ni Alexandria, Dylan. Mahihika siya. Tulad mo. Naaalala mo ba? Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Dylan. Nanginginig ang kanyang katawan habang unti-unting bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. My God! Hindi ka lang pala homewrecker. Mamamatay tao ka pa. Such a disgusting person, Nadia. Tama pala talagang chismis. Desperada ka. Ilan lamang yon sa mga bulong at komentong kumalat sa buong bulwagan. Lalong uminit ang tensyon habang nakatingin ang lahat kay Nadia. Ako? Ako bang homewrecker? Halos magngit-ngit siya sa galit bago itinuro si Eleanor. Kung may malandi at desperada man dito, siya yon! Yan ang babaeng yan! Ako ang fiancé ni Dylan noon. Ako ang nauna. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo siya. Nilandi mo. Well, ano bang aasahan ko sa isang sekretarya na gustong umangat mula sa laylayan? Pinawi ko lang naman ang pag-aari ko. Napailing si Dylan at bahagyang napahalakhak sa sinabi ni Nadia. Hindi mo ko pagmamay-ari, Nadia. Mariing pahayag ni Dylan. Alam mo at alam ng lahat, Nadia, hindi ka mahal ni Dylan noon pa man. Nung pumasok ako sa buhay niya, pilit na niyang tinatakasan ang engagement ninyo. Bakit? Simple lang, dahil hindi ka niya gusto at ang kasal niya ay para lang sa negosyo. Bahagyang tumigil si Eleanor. Pero ikaw, pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa kanya. Nakakaawa ka. How dare you? Akmang susugod si Nadia kay Eleanor. Ngunit mabilis na humarang si Dylan sa pagitan nila. Mahigpit niyang hinawakan ang mga pulso ni Nadia, bakas ang talim at pagbabanta sa mga titig niya. Di mo na masasaktan pang mag-ina ko, Nadia. Tama na! Naputol ang tensyon nang biglang sumingit si Maxine. Nanginginig ang boses at halata ang takot rito. Mama, Dad, pakiusap. Dad, patawarin mo na lang si Mami. Ginawa niya lang yun kasi mahal ka niya. Sabay na palingon si Dylan at Nadia sa kanya. Baka sa boses ni Maxine ang desperasyon at pagmamakaawa. Bahal? Ginawa niya yun para sa sarili niya, Maxine. Dahil makasarili siya. At ikaw, ginamit ka lang din niya for her own benefit. Saad pa ni Dylan, kasabay noon ang pagdating ng mga otoridad. Busy sa giri, iniimbitahan po namin kayo for questioning. Napalingon si Nadia kay Dylan, puno ng pagmamakaawa at disbelief. Talaga bang hahayaan mo lang ako, Dylan? After all these years? 20 taon mo kung pinagmukhang tanga, Nadia. That's more than enough. Nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Nakatulala si Dylan habang pinagmabasdan si Maxine, ang dalagang minahal at pinalaki niya na parang tunay niyang anak. Punong-puno ng panghihinayang at lungkot ang mga mata ng Ginoo. Maraming kaso ang nakasampa laban sa ina mo, Maxine. Nakakunot ang noo ng dalaga, kasabay ng pagtaas ng boses nito. Bakit, Dad? Bakit kailangan mo pang gawin to? Ipagpapalit mo talaga kami kina Eleanor at Alexandrina? Handa magpait at pagtatampo sa mga salita niya. Saglit na natahimik si Dylan bago sumagot. Bakas ang mas malamig at mapait na tono ng boses nito. Bakit? Dahil sinira niya ang pamilya ko, Maxine. Niloko niya ako. Pinaikot niya ako sa loob ng 20 taon. Napailing si Maxine. Tila pilit pinaninindigan ang panig ng ina. Tama si Mami. Hindi mo kami kailanman pipiliin.
Tinitigan siya ni Dylan, puno ng pagtataka at pangungulila. Parang hinahanap niya ang batang pinalaki, inalagaan at minahal niya. Sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa kanya ang umaasa na ibang dalaga sa kanyang mga magulang, na kahit paano ay mahal siya nito at may malasakit ito sa kanya. Ako nagpalaki sa iyo, Maxine, pero wala ka malang bang natutunan sa akin? Ganyan na lang ba? Paninindigan mo ang katigasan ng puso mo, ang ugaling minana mo sa mga tunay mo magulang. Hindi kumibo si Maxine. Alam mo ba kung bakit nandito ka pa din hanggang ngayon? Dahil handa akong bigyan ka pa ng pagkakataon. Dahil minahal kita bilang anak ko. Pero sa ipinapakita mo ngayon, wala na ako nakikitang dahilan pa para manatili ka sa buhay ko bilang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Alam ko na ang totoo. Matagal mo nang alam na hindi kita tunay na anak, pero pinili mo pa ring manahimik. Dahil alam kong itatakwil mo ko at kamumuhian, gaya ngayon. Tumaas ang boses ni Maxine, puno ng takot at galit. Napapikit si Dylan. Kung totoong tinuring mo kong ama, o may konting malasakit ka sa akin, dapat sinabi mo. Pero hindi mo ginawa dahil mana ka sa ina mo. Pareho kayong sakim, baka sarili at manggagamit. Nanginginig ang kamay ni Maxine. Ano ba talagang gusto mong sabihin, Dad? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi na ako ang ama mo, Maxine. Sinaktan mo rin ako. Niloko mo rin ako. You showed no remorse. Tumayo si Dylan, walang bahid ng pag-aalinlangan. Umalis ka na sa pamamahay ko. At mula ngayon, wala ka ng karapatang tumapak sa kumpanya ko. Deklara ng Ginoo. Lumipas ang ilang araw matapos ang iskandalo, naging sentro yun ng kontrobersya. Naging usap-usapan ang personal na buhay ng mga agiri. Puno ng kontrobersya at haka-haka. Sa harap ng opisina ng kanyang ama, nakatayo si Alexandrina. Mahigpit ang kapit niya sa hawak na sobre, habang pinipigilan ang sariling emosyon. Ilang segundo siyang nag-alinlangan, bago tuluyang naglakas loob na kumatok. Bukas yan. Pagpasok niya, agad na patingin si Dylan. At sa unang pagkakataon matapos ang mga nangyari, nabuhayan ng loob ang Ginoo nang makita ang anak. Ilang araw na rin kasi itong hindi nagpapakita sa opisina matapos ang insidente. Anak, nandito ako para magpasa ng resignation letter. Mariin ngunit kalmado ang boses ng dalaga habang inilalapag ang puting sobre sa mesa. Alexandrina, hindi mo kailangan gawin to. Balang araw, ikaw rin ang magmamana ng lahat ng ito. Bahagya siyang napailing. Marami na pong nangyari, sir. At hindi na ako sigurado kung may lugar pa ako dito. Lumambot ang ekspresyon ni Dylan. Unti-unting gumuhit ang lungkot sa kanyang muka nang hindi siya tawaging papa ng dalaga. Naiintindihan ko kung kailangan mo ng oras para mag-isip. Pero anak, gusto ko lang malaman muna. Proud na proud ako sa iyo. Nagmana ka nga sa mama mo. Matapang, matalino, at mapagkumbaba. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataong makabawi sa iyo. Sa inyo ng mama mo. Saglit na natahimik si Alexandrina bago muling nagsalita. Walang mababakas na emosyon sa mga mata niya. Blanko lamang yon. Hindi na ako galit sa inyo. Hindi na. Ang gusto ko na lang ay malinis ang pangalan ni mama at makuha ang hustisya para sa kambal ko. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. 20 taon, Papa. 20 taon siyang nagdusa. Sinisisi ang sarili niya. Umaasang baka isang araw, naniniwala ka na sa kanya. Kung pinaniwalaan mo lang siya noon, mangyayari kaya yun kay Alexandria? Kahit na nasaktan siya sa ginawa mo, walang araw na hindi kanya iniisip. Walang araw na hindi siya nangungulila sa iyo. Napailing ang Ginoo. Baka sa mata niya ang sakit at panghihinayang. Tumahimik ang buong silid. Hindi ko alam kung ano pang mukhang maihaharap ko sa kanya, anak. Nahihiya ako. Natatakot ako na baka ipagtabuyan niya ako. Puntahan mo siya, Papa. Subukan mo. Nangingilid ang kanyang mga luha, punong-puno ng pagsisisi at pangungulila.
Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at agad na umalis. Nang makarating siya sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Eleanor, tahimik ang paligid. Akala ng ginang ay maaga lamang umuwi ang anak. Kaya't nang marinig ang mga yabag sa sala, ay agad siyang lumabas ng kanyang silid. Ngunit natigilan siya. Hindi si Alexandrina ang naroon, kundi si Dylan. Dylan? Halos pabulong niyang sambit. Pwede ba tayo mag-usap? Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Bakas ang lungkot at pangungulila sa kanila. Puno ng mga bagay na matagal na nilang kinikimkim. Ilang saglit pa, bigla na lamang lumuhod si Dylan sa harap niya. Nagulat si Eleanor. Marahan itong hinawakan ng kanyang mga kamay na mahigpit at puno ng pagsusumamo. Alam kong nasaktan kita, Eleanor. Patawarin mo ako. Mas pinili kong pakinggan ang isip ko kaysa ang puso mo. Patawarin mo ako kung nagpadala ako sa galit, sa duda, sa kasinungalingan ng iba. Imbis na pakinggan kita, pinagtabuyan ko kayo. Ang dami kong kasalanan sa iyo at sa mga anak natin. Hindi na niya kayang pigilan pa ang emosyon. Napaiyak siya, puno ng pagsisisi at konsensya. Alam kong kalabisan to, pero sana bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon na makabawi hindi lang sa anak natin, kundi pati na rin sa'yo. Tahimik lamang ang ginang habang pinagmamasdan siya at pinakikinggan. Alam mo kung anong kinaiinisan ko sa sarili ko? Nasa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko, Dylan. Kailanman ay hindi nabawasan ang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Bakas ang galak sa mga mata ni Dylan. Agad siyang tumayo at mahigpit na hiniyakap si Eleanor. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti silang naghihilaw mula sa sugat ng nakaraan. Sa huli, si Alexandrina ang humalili sa kanyang ama bilang CEO ng kumpanya. Hindi lamang dahil siyang nararapat, kundi dahil pinatunayan niya ang kanyang kakayahan, tapang at integridad. Unti-unti ring naghilahom ang sugat ng nakaraan. Nagsimulang maayos ang relasyon ni Eleanor at Dylan. Gayon din ang samahan ni Alexandrina sa kanyang ama. Hindi man naging madali ang lahat, pinili nilang harapin ang katotohanan at magpatawad. Nakatulala si Alexandrina habang pinagmabasdan niya ang nameplate na may nakalagay na Chief Executive sa baba, habang nakaukit naman ang pangalan niya sa itaas. Congrats, Miss CEO! Napalingon siya at agad na napangiti nang marinig ang boses ni Ryle. Ikaw ipapatanggal na kita sa HR, panay absent ka lately. Si Madam naman, ang sungit, ba inaasikaso lang eh. Napakamot pa siya ng batok sabay nguso sa dalaga, kaya napailing ito. Ano nga palang ginagawa mo rito? Gusto kasi kitang ayain sa isang dinner date. Napahinto si Alexandrina at napangiti, saka malokong humirit. Sabi na crush mo ko dati pa. Simula noon ay nag-umpisa na ring magkamabutihan ng dalawa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, natutunan ni Alexandrina na manindigan para sa kung anong tingin niyang tama. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong mahal niya. Natutunan siyang magmahal at magpatawad kahit gaano kasakit at kahirap. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang lumaban kapag siya'y naagrabyado. Sa huli, nakuha niya ang hustisya para sa kanyang kambal. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa talino, tapang at busilak na puso. Wakas.